Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Kakayahang pampagkatuto. Gnosis uri ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. AP 6 PMK, IE1. Para sa ating layunin ngayong araw. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay Gnosis uri ang epekto ng pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Nakakapagbigay halaga sa bansang Pilipinas. Natutukoy ang mga dahilan ng pag-usbong ng pagiginang nasyonalismo. Bago tayo mag-umpisa ay nais ko munang malaman ang inyong ideya tungkol sa mga larawang ito. Bago tayo dumako sa ating talakayan, maaari ko bang malaman ang inyong ideya sa mga sumusunod na mga salita? Dekreto, kolonya, mestizo, kompetisyon, liberalismo, nasyonalismo, kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdamin, nasyonalismo. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay may sariling pamahalaan na ang mga Pilipino sa mga sari-sariling barangay. Walang iisang wika, tradisyon, relihiyon o mga gawin na magbubuklod sa bansa. Ngunit noong ika-19 na siglo nagsimula ang pag-usbong ng diwang makabansa o pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga naging karanasan na pang-aabuso at kahirapan mula sa mga Espanyol ang naging dahilan upang maghangad ang mga Pilipino na magkaisa upang maging malaya sa mananakop. Umusbong ang pagmamahal sa sariling bayan at ang pagiging malaya o ang kaisipang liberalismo. Isa, pagbubukas ng Pilipinas ng mga daungan sa bansa para sa pandaigdigang kalakalan. Isa sa mga bagong patakaran ng Espanya ay ang patakarang ekonomiko sa mga kolonya nito. Si Gobernador General Jose Vasco y Vargas ang isa sa mga opisyal na unang nagpatupad nito. Dahil na din sa pagbabagong ekonomiko, lumaki ang pangangailan ng ilang mga bansa para sa mga hilaw na sangkap. Ito rin ay naging isang oportunidad para sa pagkakaroon ng komersyal na ani, cash crop, na iluluwas sa ibang bansa. Ang Royal Company of the Philippines ang kanyang itinatag upang maglaan ng pondo sa pagtatanim ng mga komersyal na ani. Komersyal na ani, cash crop. Ito ay ang mga produktong pang-agrikultura na may halagang komersyal at ibinebenta sa halip na gamitin ng mga nagtanim. Naging resulta sa pagtatatag ng Royal Company of the Philippines noong 1758 ay ang pagpapatupad ng monopoly sa tabako. Sa ilalim ng patakarang ito, naging eklusibong taniman ng tabako ang mga dating taniman ng mga palay at mga lupang hindi pa natataniman. Noong 1834, binuwag ang Royal Company of the Philippines. Ito ay binuwag sapagkat kahit may kita sa mga ani tulad ng tabako, ito ay nalugi. Kasunod nito ay pormal nang binuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan at tinanggal ang mga paghihigpit sa mga banyaga sa pakikipagkalakalan sa Pilipinas. Sino at Briton ang unang banyagang nakinabang sa patakarang ito kung saan sila ay nakapagpatayo ng kanilang negosyo at nagpapautang ng kapital sa Pilipinas. Naging pangunahing produkto naman na iniluluwas ng Pilipinas ang mga komersyal na ani tulad ng tabako, abaka, asukal, indigo, kape at bulak.
Pagsapit ng dekada 1860, hindi na lamang Maynila ang nakabukas sa pandaigdigang kalakalan kundi maging ang Iloilo at Negros na siyang naging sentro ng kalakalan sa asukal. Nang sumunod na dekada, binuksan din ang daungan ng Legazpi sa Albay kung saan abaka naman ang pangunahing kalakal na iniluluwas mula rito. Ang mga ito ang naging pangunahing produkto na iniluluwas sa ibang bansa. Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan ay ang bunga ng malaking pagbabago sa ekonomikong aspekto ng kapuluan. Kaugnay nito, nagbago rin ang kalagayang panlipunan sa Pilipinas. Ating balikan ang iyong natutunan sa aralin na ito. Bigyang pagpapaliwanag ang ilan sa mga bahagi ng ating naging talakayan sa araw na ito. 1. Paano nakakaapekto ang pagbabago para sa buhay ng isang tao? 2. Bukas ka ba sa mga pagbabagong maaring dumating sa iyong sarili? Sa ating bansa, para sa pagsasanay sa aralin na ito, basahing mabuti ang bawat pangungusap at isulat sapat lang ang wastong sagot sa katanungan ng bawat bilang. 1. Siya ang opisyal na nagpatupad ng patakarang ekonomiko sa mga kolonya ng Espanya. 2. Ito ay ang itinatag ng Gobernador General para maglaan ng pondo sa pagtatanim ng mga komersyal na ani. 3. Taon kung kailan binuwag ang Royal Company of the Philippines. 4. Dahilan kung bakit binuwag Royal Company of the Philippines. 5. Mga pangunahing produktong iniluluwas ng Pilipinas. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.